Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 121. Parang hindi ito gusto ng isang sugal. Napatingin si Marshal sa likod ni Leila at presidente ng Sonest Develop nang walang pakialam. Narinig ko na ang 24 na oras na mailbox ng reklamo para sa presidente ng Sonest Development Bank ay laging bukas sa sinumang customer ng bangko na gustong magulat ng maling pag-uugali ng mga empleyado nito, at ang mga reklamo ay matutugunan kaagad. Ang sinusubukan kong sabihin ay naisumot ko na ang aking kahilingan para sa serbisyo ng VIP ng direkta sa opisina ng iyong Pangulo ngayon. May naiwan ka sa trabaho. Arlie at tumanggi na tanggapin ang aking pagbabayad. Darating ang iyong headquarters disciplinary investigation team para makipag-usap sa iyo magdamag at magpapataw ng malalaking multa at parusa sa pagmimina. Ikaw, sabi ni Leila na galit na nakaturo kay Marshal. How dare you complain about me? What makes you think you deserve VIP level service? Are you delusional? Ha? Sa tingin mo ba ang isang pagbabayad na 3.8 bilyon ay kwalipikado sa akin? Marshal, na may malamig na ngiti. Kung napapabayaan mo ang iyong mga responsibilidad, anong epekto? May reklamo ba ako? Sige at tanggihan mo ang VIP level service kung sa tingin mo ay nambobola ako. Sagot ni Marshal na may malamig na ngiti. Frustrated na nilingan ni Leila si Dominic. Mr. Stone, ano ba ang iminumungkahi mo? Kailangan ba talaga nating malate sa kalokohang ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Dominic. Marshal, seryoso ka ba? Nag-aalok lang ako ng babala, dahil sa relasyon ninyo sa mga dons. Ang asawa ni Leila ay si Jet Hodge, katulong ni Zion Parker ang deputy mayor na namamahala sa ekonomiya at pananalapi para sa pamahalaan ng Harmonfield City. Kung gumagawa ka ng walang basehang akusasyon at pinaglaruan ng aming mga executive, maaari kang humarap sa mga kasong kriminal. Nagtaas ng kilay si Marshal. Feel free to dismiss me as if tersem jokang. Just see what happens. Nag-alinlangan si Dominic. Ang pagbabayad ng utang ni Jonas ay nagtagal sa likuran. Dahil sa pagkakasangkot ng Infinity Tower at ang kaukulang paglilipat ng utang, hindi maabot ang huling deadline ng pagbabayad. Nag-alok ang mga dons ng kanilang garantiya, ngunit hindi pinansin at tinanggihan ito ni Dominic. Dahil sa isang teknikal na isyo, ang malaking paglilipat ng 3.8 bilyon ay hindi maproseso bago matapos ang araw ng negosyo. Kaya naman, parehong humingi ng one-day extension sina Marshal at Jonah, pero itinanggi rin niya ito. Dahil sa mga pangyayaring ito, iminungkahi ni Marshal na maghatid ng 3.8 bilyong cash para sa pagbabayad. Hindi makatwiran para sa kanya na tumanggi na magbigay ng mga serbisyo sa espesyal na pagbabayad ng VIP. Kung magsampa ng reklamo si Marshal sa opisina ng Pangulo sa headquarters o maging sa banking Regulatory Commission hinggil sa isyong ito, walang alinlangang ilalagay niya sa panganib ang kanyang trabaho. Sa isang mas seryosong sitwasyon, maaari siyang humarap sa legal na aksyon para sa pandaraya sa industriya. Ang Sonest Bank ay makakaranas din ng makabuluhang kahihinatnan bilang resulta. At kung ang anumang mga kakumpetensya sa industriya ay sasamantalahin ang sitwasyon, ang Sonest Development Bank ay maaaring utusan ng Regulatory Commission na isara para sa pagwawasto. Sa pagkakataong iyon, walang alinlangang balata ng buhay ng mga pangunahing shareholder ng Sonest Bank si Dominic. Matapos ang maraming pag-aalinlangan, wala siyang choice kundi ang pumayag sa kahilingan ni Marshal para sa cash repayment. Ang mga espesyal na channel ng serbisyo ng VIP ay kailangang i-activate ngayon. Walang paraan upang maiwasan ang pag-overtime. Ang presidente ng sangay ng Harmonield ng Sonest Development Bank, hindi niya kayang gumawa ng anumang mga pagkakamali ng rookie sa kritikal na sandaling ito. Bukod sa pagsuporta sa kanyang pamilya, marami rin siyang mistresses na dapat suportahan. Kung wala ang kanyang katayuan at kayamanan, matatapos ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali na timbangin ang kanyang mga pagpipilian, malamig na sinabi ni Dominic, Marshal, hayaan mo akong linawin ito. Kung sinusubukan mong gumawa ng gulo dito, isusumbong kita. Ms. Smith, huwag ka munang umalis.
Sabihin mo sa asawa mo at sa kaibigan niya na lahat ay kailangang magtrabaho ng gabing-gabi. Kailangan nating pumunta kaagad sa lobby para ipaalam sa lahat ng staff na walang pwedeng umalis. Ngumisi si Leila at nag-aatubili na sinabi, Mr. Stone, maaaring wala kang pakialam sa reputasyon ng asawa ko, pero alam mo ba kung ano ang ginagawa ng kaklase niya? Ang pagbanggit lang ng background niya ay matatakot na ang ilang muwang na bata na hindi pa nakakita ng mundo. Bumilis ang tibok ng puso ni Dominic. Ang sinumang makakakuha ng respeto ng isang babaeng tulad ni Leila, na may mataas na pamantayan, ay dapat magkaroon ng isang kahangahangang pagkakakilanlan at background. Lumapit si Dominic kay Leila at tahimik na nagtanong, Ms. Smith, pwede ko bang itanong kung ano ang ginagawa ng kaklase ni Mr. Hodge sa ibang bansa? Walang balak si Leila na itago ang pagkakakilanlan ng kaklase ng asawa. She cast a disdainful glance at Marshall and said, The Aldridges from Otrinia. Kilala mo ba sila? Dinilat ni Dominic ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Ang Aldridges ay ang nangungunang 5 tycoon sa buong mundo, at sila rin ang pinakamakapangyarihang maharlikang pamilya sa Otrinia. Ilang tao ang nakakaalam tungkol sa pamilyang ito, at sila ay tinatawag na mga nakatagong pamilya. Ngunit sila ay hindi kapani-paniwalang mayaman, halos kasing yaman ng isang bansa. Eksakto. Buong pagmamalaking itinaas ni Leila ang kanyang baba, na para bang siya ay isang kilalang lingkod ng Aldridges. Ang classmate ng asawa ko mula sa Otrinia ay si Leonardo, ang Vice President ng Aldridges, Orientia Affairs Department. Sa Draconia, madalas siyang tinatawag na Leon. Mayroon din siyang isa pang importante at lihim na pagkakakilanlan. Alam mo bang kasama ang Phoenix Vanguard? Isa ito sa mga pangunahing sekta sa mundo. Si Leonardo ay isang alagad ng Phoenix Vanguard. At ang kanyang posisyon sa Phoenix Vanguard ay medyo mahalaga din. Sa pagkakaalam ko, may hawak siyang kahit man lang managerial role sa isa sa mga panlabas na 8 halls ng Phoenix Vanguard. Mr. Stone, gagawin mo ba talaga akong mag-overtime base sa isang nakakalokong pahayag ng isang tulad ni Marshall? Kung sinisisi ka ng asawa ko dahil dito, sa tingin mo kaya mo ba ang kahihinatnan nito? Bukod dito, kung nalaman ni Leonardo na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya sa isang bagay na tulad nito, kahit na ang presidente at mga pangunahing shareholder ay malamang na pumunta at humingi ng tawad ng personal. Mr. Stone, sa tingin mo kailangan kong manatili? Saglit na nag-alinlangan si Dominic. Batid niyang exaggerated ang mga sinabi ni Leila. Ngunit, hindi may kakaila na hindi dapat baliwalain si Leonardo. Pagkatapos ng lahat, si Leila ang pinuno ng departamento ng kredito. Kung wala siya roon, hindi mapoproseso ng credit department ang 3.8 billion cash payment ni Marshall. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Isang hamak na katulong ng deputy mayor, maaari ba niyang tanggapin ang responsibilidad para sa maling pag-uugali sa pananalapi? Bahagyang kinilig si Leila, batid niya ang bigat ng mga sinabi ni Marshall. Kung lalabagan niya ang mga pamantayang etikal ng industriya ng pananalapi at haantong sa malubhang kahihinatnan, madadami din ang kanyang asawa at hindi maiiwasan ang pananagutan. Kahit na ang kaklase ng kanyang asawa ay nagtatrabaho sa Aldridge Corporation o isang disipulo ng Phoenix Vanguard, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Ang mga koneksyon na iyon ay masyadong malayo para umasa, kapaki-pakinabang lamang para sa palabas at kaunting walang kabuluhan. Napakunot ng noo si Dominic. Bilang presidente ng sangay ng Sonest Bank, kailangan niyang tumuon sa agarang isyu sa kamay. Ang kanyang responsibilidad ay sa mga executive sa punong tanggapan. Sila ang tunay na nagbibilang. Kung hindi niya ito nahawakan ng maayos, wala siyang maiiwan. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Dominic kay Leila. Ms. Smith, bakit hindi ka maghintay ng kaunti? Let's get our work. Tapos dito muna. Leila scoffed, then tumalikod at umupo sa sofa. Gamit ang bakal na tono. Tanong ni Dominic, Marshall, diretsyong sagot mo sa akin. Kailan darating ang pera? Mahinahong sagot ni Marshall, before midnight. Ikaw. Pinandilatan ni Leila si Marshall, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maghintay ka lang.
Kung hindi mo maipasok ang 3.8 billion na cash ngayong gabi, kahit sino ka pa, magbabayad ka. Bakas sa ekspresyon ni Marshall ang pagkatuwa. Sige, maghihintay ako. Tinadyakan ni Leila ang paa niya. Makikita natin yan. Pagkatapos, lumabas siya ng opisina ng presidente, patungo sa pangunahing lobby. Umiling si Dominic at nagpakawala ng malamig na tawa. Marshall, may ideya ka ba kung gaano ito kalaki? Ang asawa ni MS Smith ay katulong ng representante na alkalde, na nangangasiwa sa mga usaping pang-ekonomiya at pananalapi, at ang sabi-sabi ay nakatakda siyang maging susunod na bise-alkalde, narinig mo lang siya. Ang kanyang kaklase na si Leonardo ay ang Vice President ng Orientia Operations para sa Aldridges, isa sa nangungunang 5 tycoon sa mundo. Mayroon din siyang Phoenix Vanguard sa likod niya. Kahit na magdala ka ng 3.8 bilyong pera ngayon, makakasakit ka pa rin sa ilang napakalakas na tao. Marshall, masyado ka pang bata. Itinatakda mo ang sarili mo para sa kapahamakan. Mga kabataang hindi nakikinig. Tunay na walang pag-asa. Mabilis na tumabi si Jonah kay Marshall at Bamulong, Mr. Ortega, baka masyado nang lumayo ang mga pangyayari ngayon. Kung talagang dumating iyon, handa akong tanggapin kung ano man ang dumating. Mr. Ortega, I appreciate your support, but I can't let you go down with me, seryosong sabi ni Jonah. Ngumiti nang walang pakialam si Marshall. Jonah, parang hindi yun sasabihin ng isang sugarol. Lumingon siya sa lobby. Let's go. Oras na para ilagay ang teorya ni Mr. Stone kung sino ang may pera ay may hawak na kapangyarihan sa pagsubok. With a casual pat on Milo's head, who was still on the floor, Marshall added, "The stacks of cash I've got practically bring down Sonny's bank." Pagkatapos, naglakad na siya palabas ng opisina. Pinagmasdan ni Jonah ang mayabang na kilos ni Marshall, biglang kinabahan. Posible bang makaranas ng isang kamangha-manghang eksena sa pagsusugal ngayong gabi? Sa isiping iyon, dali-dali niyang sinundan si Marshall habang palabas sila ng opisina ng presidente. Ilang saglit na umubo ng marahas si Milo nakakatanggap lang ng tapik sa ulo ni Marshall bago tuluyang bumangon sa lupa. Sa pagkakataong iyon, nanlaki ang mga mata niya sa takot. Mr. Stone, may nakakatakot sa lalaking ito. Dapat W. Tuluyang nabaling ang atensyon ni Dominic kay Milo. Nang mapansin ang takot sa kanyang mga mata, malamig niyang sinabi, Mr. Lane, tahimik ka lang bang nakaupo sa lupa para palabas? Umiling si Milo, bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Mr. Stone, I swear, hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa akin, at parang sinasakal ng higanteng kamay ang lalamunan ko. Ngumisi si Dominic, iwas ka lang sa tanong, kunwari. Parang takot na takot si Milo. Mr. Stone, nagsasabi ako ng totoo. Marshall, hindi siya tulad ng iniisip mo. Napangisi si Dominic. I doubt he has any real power. I'm going to report this to headquarters right away. Today, I want to see just how he plans to come up with 3.8 billion in cash. Kung hindi niya kayang I-manage iyon, I'll make that little punk apologize to everyone. Kabanata 122 nangunguna si Marshall sa trending list. Si Marshall, kasama sina Jonah, Dominic, at iba pa, ay dumating sa pangunahing lobby ng Sonny's Development Bank. Sa sandaling ito, eksaktong 5 p.m., may kalahating oras pa bago ang oras ng pagsasara. Ang mga teller sa lobby ay abala sa pag-aayos ng mga account sa araw, sabik na tapusin ang lahat ng gawain para sa araw na iyon. Nakaparada na ang armored truck sa harap ng pasukan ng bangko. Mabilis na inilipat ng mga armadong gwardya at kawani ng bangko ang perang nakaimbak sa bangko ngayon sa armored vehicle. Sa loob ng lobby, halos 20 customer ang naghihintay para makumplito ang kanilang mga transaksyon. Binuksan ni Dominic ang security door sa teller area at tinawag ang customer service manager na si Yasmin. Ms. Cole, pakisabi sa lahat ng staff ng branch na magkakaroon ng mandatory overtime ngayong gabi. Ano? Overtime? Nagulat ang mga empleyado ng Sonny's Bank sa anunsyo ni Dominic. Mula nang magsimula silang magtrabaho sa bangko,
hindi pa sila nakaranas ng ganito at naiwan silang nagtataka kung ano ang nangyayari. Si Yasmin Cole, ang customer service manager, ay nasa late 20s. Nang marinig niya ang kahilingan ni Dominic na mag-overtime, napakunot ang noo niya at sinabing, Mr. Stone, hindi holiday, at walang urgent na nangyayari. Bakit tayo magtatrabaho ng late? I don't care. I can't stay here today. I have a blind date tonight. Ang kasamahan ng nanay ko ay nagse-set up sa akin sa isang tao. I hear the guy is quite impressive. Sa totoo lang, kung kailangan kong mag-overtime, masisira ang mga plano ko para sa date. Hindi naman. Maliban kung ito ay isang bagay na lubhang mahalaga, hindi ka maaaring magpahinga. Madilim na sagot ni Dominic. Tawagan mo ang nanay mo at i-reschedule ang blind date. Ngumisi si Yasmin, Mr. Stone, I've been on countless blind date without any success. After waiting so long, I finally found someone I was interested in. I heard he's a food returning from a prestigiosong university abroad. Nakita ko na ang picture niya, and he's exactly my type. Kailangan kong mag-leave. Nakakadismaya ito. Hindi ako mag-o-overtime. Fine. Malamig na sagot ni Dominic. Ms. Cole, kung tumanggi kang mag-overtime, pwede kang mag-resign agad. Natapakan ni Yasmin ang paa sa frustration, pinipigilan ang mga masasakit na salita na gusto niyang sabihin. Ang pagkawala ng trabahong ito na may malaking sweldo ay hindi magiging madali para sa isa pa. Sa sobrang galit na buntong hininga, sabi niya, nakakadismaya ito. Ano nga ba ang napaka-urgent na kailangan ng overtime? Mr. Stone. Itinuro ni Dome si Marshall, na nakatayo sa gitna ng lobby. Nakikita mo ba siya? Ngayon ang huling deadline para sa pagbabayad ni Jonah sa Infinity Tower. Kailangan ng overtime para sa kanilang 3.8 bilyong pagbabayad. Napatingin si Yasmin sa orasan. It's already past 5 p.m. At wala pa silang nadeposito kahit isang sentimo. Paano nila tayo masusuklian? At, hindi ba pinasimula ng ating legal department ang proseso ng foreclosure para sa Infinity Tower kaninang hapon? Anong mga pautang ang natitira pa nila? Malapit nang magsara ang transfer system. Paano niya babayaran ang 3.8 billion? Cash. Mataray na sagot ni Dominic. Akala ni Yasmin ay mali ang narinig niya. Ano? Cash. Exactly, cash. 3.8 billion na cash. Sagot ni Dominic na walang ekspresyon ang mukha. Sandaling natigilan si Yasmin. Mr. Stone, sinasabi mo bang kailangan nating lahat na manatili at magbilang ng 3.8 bilyong pera? Oh my gosh! Kahit mag-overtime tayong lahat ngayong gabi, baka hindi natin matapos ang bilangin lahat. Oh God! Come on! Mr. Stone! Can't you negotiate and have them do the transfer repayment tomorrow? Sa puntong iyon, pinagsisihan ni Dominic ang kanyang naging desisyon. Bakit siya nakinig sa payo ni Howard? Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa napakahirap na sitwasyon. Ang problemang ito ay talagang mahirap harapin. Umiling siya ng walang magawa. They insisted to repay tonight. If we refuse to handle this special transaction, dumiretso sila sa headquarters na may reklamo. Do you think we can afford the accountability from the main office? Pinandilatan ni Yasmin sina Marshall at Jonah sa gitna ng lobby. Mr. Stone, naniniwala ka ba sa kalokohan nila? 3.8 bilyong pera. Sa tingin ba nila $38 lang? Ilang truck at tao ang kailangan para matipon at may hatid iyon sa ating bangko? At saka, ang malalaking cash transactions ay pinangangasiwaan ng headquarters. Ang aming sangay ng Harm On-Field ay hindi kailanman nagbilang ng 3.8 bilyong cash ng sabay-sabay. Namimili ka ba talaga sa kabaliwan nila? Hahayaan mo ba kaming lahat na sumama sa kabaliwan na ito? Kung hindi sila makapagdala ng 3.8 bilyong cash bago mag-midnight, ano ang dapat nating gawin pagkatapos maghintay buong gabi? Isang kislap ng malamig na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Dominic. Tapos ibibigay natin sila sa pulis. Pero kahit anong hintayin natin. Sinabi ni Marshall na kung ang 3.8 bilyong cash ay hindi na ihatid sa aming bangko sa hating gabi,
hihingi siya ng tawad sa bawat miyembro ng kawani. Ayaw pa naming mag-overtime. Ang lahat ng mga teller sa lobby ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga reklamo. Seryoso, naniniwala ba si Mr. Stone sa kalokohang ito? Tignan mo nga. 38,000 di niya kaya, 38 billion pa. Nagyayabang lang ng walang kaalam-alam. Ang daldala ng mga teller sa bangko ay nakakuha ng atensyon ng mga customer na naghihintay sa labas ng counter. Isang 40 anyos na babae ang sumulyap kay Marshall at nginisyon, "Hoy, nababaliw ka na ba? Akala mo talaga makakapaghatid ka ng 3.8 billion na cash na ganyan ang itsura? Nakakatawa lang. Masasabi kong mayroon akong trilyong handa na ay deposito bukas." Hindi siya pinansin ni Marshall. Ang kanyang komento ay nagudyok ng tawanan mula sa ilang iba pang mga customer. May iba't ibang uri ng tao sa mundo. Di ba may mga baliw lang kay Monsi? Kumilos sila na parang mga bilyonaryo, basta-basta nag-iikot sa mga numero sa bilyon-bilyon at trilyon. At dapat wala sa isip ang presidente ng bangko para maniwala sa mga kalokohang iyon. Isang babaeng empleyado sa counter ang binaril ng mapanuksong sulyap kay Marshall. Pagkatapos, lumingon sa medyo may edad na babae sa bintana, nakangiti niyang sabi, "Ma'am, why don't you stop chismis and take care of your business? Kailangan ko pang magbilang ng 3.8 billion cash in a bit, hahaha." Ang tawanan ay kumalat sa 12-dosenang mga customer sa lobby ng bangko at lahat ng mga teller sa counter. Tumawa sila ng malakas, sabay tingin kina Marshall at Jonah na parabang dalawang nakatakas na pasyente mula sa mental institution. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at paghamak. Senisiktimers na tapos na ang kanilang mga transaksyon ay hindi nagpakita ng intensyon na magtika agad. Sila ay nagtagal mula sa lobby ng bangko, kasi upang makita Lo Marshall at Jonah's situation ay hindi masasabi. Ang mga tagapag-empleyo ng bangko ay nagtatapos sa kanilang mga shift sa lobby ng halos board, habang pinapanood ang palabas na naganap super kinuha 8 out. SISUCITE ang naglabas ng kanilang fees para sa sitwasyon sa kanilang mga social circle. Ang ilan ay maingat na nag-record ng mga video ni na Marshall at Jonah at naipost ang mga ito online. Tingnan mo ito, lahat. Ang sabi ng dalawang ito ay magdadala sila ng 3.8 bilyong cash para mabayaran ang kanilang utang sa bangko. Namatay ako sa kakatawa. Ang daming kakaibang nangyayari sa mundo, haha. 3.8 billion in cash. This guy really think he can pull that off. I can't miss this spectacle. I'm sticking around the bank today to see how this crazy person plans to gather and deliver 3.8 billion in cash, haha. Di nagtagal, ang chat na nagsimula sa kanilang mga social circle ay mabilis na naging viral sa lahat ng social media platform sa Harmonfield. Isang kahangahangang kwento ang naging viral sa lahat ng platform ng social media. Isang binata ang nagsabing mag-iipon siya ng 3.8 bilyong cash para bayaran ang Sonest Development Bank sa loob ng ilang oras. Sa loob lamang ng 20 minuto, ang balitang ito ay diretso sa tuktok ng mga trending chart. Halos lahat ng tao sa Harmonfield ay nakakita nito. Maging si Shirley, na dumalo sa isang board meeting sa conference hall ng Dunn Group, ay nabighani sa boss. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Marshall. Mabilis na ibinalita ni Amber sa kanya. "Ms. Dunn, mukhang may problema si Mr. Ortega." Pinagmasdan ni Shirley ang video na nanguna sa mga trending chart, kung saan nakita niya si Marshall na nakaupo sa lobby ng Sonest Bank. Ang pagbabasa sa mga komento sa ibaba, nag-click ang lahat para sa kanya. Dapat itong nauugnay sa isyo sa pagbabayad para sa Infinity Tower. Mabilis siyang lumabas ng conference room at tinawagan si Marshall. "Marshall, I'm so sorry. Nasa meeting ako at pinatay ko ang phone ko. Ngayon ko lang nakita ang tawag mo mula sa nakalipas na 1 oras. What's going on?" Marshall briefly explained the situation to her. Napuno ng galit si Shirley. Tinawag niya si Drake palabas ng conference room at mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyong kinasasangkutan ni Marshall at Sonest Bank. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nagtanong si Drake,
Ano ang gusto mong gawin? Malamig na sagot ni Shirley, Lolo. I want Sonny's Development Bank to pay for this. Kabanata 123 ganap na pagwawakas ng negosyo sa Sonny's Bank. Saglit na natahimik si Drake bago nagmodem. Shirley, ang Don Group ay nasa ilalim na ngayon ng iyong pamumuno. Laging tandaan, anuman ang oras o mga pangyayari, ang mga Don ay kumikilos ng may katapatan at integridad. Mr. Ortega is our benefactor. Kung may magtangkang manggulo sa kanya, hindi tatayo ang mga Dons. Kahit sino ito, para kay Mr. Ortega, hinding-hindi magdadalawang isip ang mga Dons na ibigay ang lahat ng mayroon tayo. Naiintindihan ko. Sabi ni Lolo Shirley, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi natitinag na determinasyon. Amber, ipadala kaagad ang desisyon ng Don Group Board sa lahat ng pinuno ng ating mga affiliated na institusyon. Una, lahat ng institusyon at kasosyo sa ilalim ng Don Group ay dapat na agad na wakasan ang lahat ng mga transaksyong pinansyal sa bawat sangay ng Sonny's Bank, parehong domestic at international. Pangalawa, ay assess kaagad ang lahat ng cash na hawak ng mga departamento at institusyon ng Don Group. Magtipon sa pangunahing lobby ng Sonny's Bank Harmonfield Branch na may cash sa loob ng 10 minuto. Oo. MS Don. Mabilis na nagrally si Amber ng Secretariat at Finance Department ng punong tanggapan para ihatid ang mga utos ni Shirley. Sa loob ng 1 minuto, ang lahat ng institusyon ng Don sa Brookhaven Province ay kaagad na tumungo sa iba't ibang sangay ng Sonny's Bank upang i-proseso ang pagsasara ng account at maglipat ng mga pondo. Mayroon pa ring halos 20 minuto bago matapos ang 5:30 pa ng araw ng trabaho. Nataranta ang lahat ng sangay ng Sonny's Bank. Bagamat inilipat ang mga pondo ng Dons, hindi ito nagdulot ng anumang malubhang pinsala sa Sonny's Bank. Gayunpaman, ang katotohanan na ang mga Dons, isa sa nangungunang 3 kliyente sa kanilang bangko, ay biglang winakasan ang lahat ng negosyo sa kanila ay nagulat pa rin sa nangungunang pamamahala ng Sonny's Bank. Mabilis na nakipag-ugnayan ang punong tanggapan ng Sonny's Development Bank sa CFO ng Don Group para sa agarang paglilinaw. Ang tugon na kanilang natanggap ay nagsasaad na ang mga Don ay gumagawa ng isang karaniwang pagsasaayos sa negosyo, na hindi nag-aalok ng karagdagang tresojas. Nag-iwan ito ng ilang mga senior executive sa punong tanggapan ng Sonny's Bank na nalilito sa Departamento ng Pananalapi. Tepo C. Sinubukan nilang kontakan si Shirley, CEO ng Don Group, ngunit hindi siya makontak. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw ng trabaho, ang punong tanggapan ng Sonny's Bank ay mabilis na nag-organisa ng isang emergency na pulong. Ang isang vice-presidente mula sa pangunahing opisina ay hinirang na pamunuan ng isang PR team sa Harmonfield upang makipagtulungan sa Don sa pag-coordinate ng kanilang negosyo. Ang pagpupulong sa punong tanggapan ng Sonny's Bank ay nagpapatuloy pa rin ng magsimulang pumasok ang sunod-sunod na nakababahala na mga update. Kasabay nito, si Daphne ay nagmumuni-muni na nakapikit sa mindfulness, sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng Violetist Club. Nagmamadaling pumasok si Rita mula sa labas, napabulalas, Miss, baka may problema si Mr. Ortega. Nanlaki ang mga mata ni Daphne. Anong nangyayari? Iniharap ni Rita ang kanyang telepono, na nagpapakita ng isang video na mabilis na kumakalat online. Dahan-daang bumangon si Daphne, biglang nanlamig ang kanyang nakakaakit na mukha sa galit. Outrageous! Isang Sonny's Bank lang ang nangangahas na gawing mahirap ang mga bagay para kay Mr. Ortega. Rita, ipaalam kaagad sa lahat ng institusyon sa ilalim ng Violetist International na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa Sonny's Bank. Ilipat ang lahat ng pondong hawak ng Violetist International sa Sonny's Bank sa ibang mga bangko. Bilangin ang lahat ng cash na nasa kamay sa Violet Crest International at ihatid ito sa pintuan ng Sonny's Bank sa loob ng 10 minuto. Kung paanong ang Don Group at Violetist International ay tiyak na tinatapos ang kanilang relasyon sa negosyo sa Sonny's Bank, si Ryger, na nagbababad sa mga hot spring ng Echo Mountains, ay nakatanggap ng parehong Mr. Ortega ay nasa problema.
Hindi ako makapaniwala na may mga hanggal pa sa Harm on Field na maglalakas loob na saktan siya. Kailangan kong gumawa ng malakas na impresyon sa pagkakataong ito. Sean. Hinawakan ni Ryger ang walkie-talkie. Pumunta ka dito ngayon din. Sabihin sa aming departamento ng pananalapi na wakasan ang pakikipagsosyo sa Sun East Bank, at tiyaking makukumpleto ni Dominic, ang bastos na iyon, ang paglilipat ng aking account sa pagtatapos ng araw na ito. Kung hindi mo maiayos ang aking mga gawain, kung gayon ikaw at ang lahat ng mga lalaki ay maaaring magpalipas ng gabi sa kanyang lugar. Gayon din, ilagay ang lahat ng impormasyon tungkol sa ginang na si Dominic na iniingatan sa mga nakaraang taon online, kasama ang mga detalye ng lahat ng kanilang mga transaksyon. How dare the offend Mr. Ortega? Naglalaro ng apoy si Dominic. Kung hindi natin siya bibigyan ng reality check, hindi niya kailanman mauunawaan na ang pagiging patas at hustisya ay umiiral sa mundong ito. Sean, who was just arrived, linked in disbelief and awe. Can Mr. Ryger really talk about fairness? And Ryger gave Sean a light snap on the head. Anong meron sa itsurang yan? Seryoso ako, I work in this business, and if I'm doing something wrong, I'll own up to it. Unlike that bastard, Dominic, who acts like a decent person but engages in actually acts like a beast behind closed doors. Sa tingin niya kaya niyang daijin si Mr. Ortega. Sige, tingnan natin kung kakayanin niya ang darating. Tumangala si Sean kay Ryger, puno ng paggalang ang mga mata nito. Mr. Ryger, ang pagsunod sa iyo sa lahat ng mga taon na ito ay lubos na kasiyahan. Napangisi si Ryger. At siguraduhin kolektahin ang lahat ng pera mula sa bawat establishmento ng Abyssal Dominion ng mga boxing ring, mga online na pautang, at mga nightclub. Gusto kong maihatid ang lahat ng ito sa Sun East Bank sa loob ng 10 minuto. Kung malate sila kahit 1 minuto, babayaran ko sila. Yes, Mr. Ryger, ako na po ang bahala agad. Gulong-gulo ang isip ni Sean. Mr. Ortega needs cash right now. I'll have those nightclubs and underground casino managed by Abyssal Dominion take their cash and send it over to him. What do you think, Mr. Ryger? Humagalpak ng tawa si Ryger. Sounds great. Ikaw ang bahala. Sino mang maglakas loob na sumuwi ngayong gabi ay makikitang nakalock ang kanilang mga pinto. Samantala, sa opisina ng alkalde ng Harm on Field City, sinusuri ni Henry ang mga ulat na isinumite ng iba't ibang departamento ng lungsod. Pumasok sa opisina ang kalihim ng pamahalaang lungsod na si Gordon Lawrence. Mr. Wright, may nangyayari sa Harm on Field, at nag-aalala akong baka lumaki ito, kaya gusto kong ipaalam sa iyo kaagad. Inilapag ni Henry ang mga dokumento at tumangala. Nang mapansin ang tense na ekspresyon ni Gordon, nagtanong siya, Gordon, anong nangyayari? Seryoso ba? Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumagot si Gordon, Mr. Wright, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa tanggapan ng mga reklamo na nagsasabing mukhang may problema ang Sun East Bank. Sun East Bank? Naguguluhan na tanong ni Henry. Anong nangyayari sa kanila? Inilabas ni Gordon ang kanyang telepono at nagpakita ng isang artikulo ng balita tungkol sa paghahanda ng Sun East Bank na tumanggap ng 3.8 bilyong pagbabayad. Mr. Wright, tungkol ito sa utang para sa Infinity Tower ni John Ali sa Southvale. Tumango si Henry. Ang Infinity Tower ni Jonah ay tiyak na nagiging mga headline kamakailan. Naunawaan niya na kung makakapagpatagal pa si Jonah ng ilang araw, mabilis na makakabangon ang Infinity Tower mula sa pagkalugmok nito. Gayunpaman, ito ay impormasyon na hindi niya maaaring ibunyag sa sinuman. Bilang malupit bilang 11 ay maaaring mukhang. Ito ang patakaran ng hiyas ng lungsod. Ibinaba ni Henry ang kanyang telepono. Bigyan mo ako ng mabilisang pangkalahatang ideya ano ang kasalukuyang sitwasyon ni Jonah. Paliwanag ni Gordon. Tinanggal ng Harm on Field Bank at Sun East Bank ang loan agreement ni Jonah ilang buwan na ang nakakaraan. Ngayon ang huling deadline ni Jonah para sa pagbabayad. Bahagyang kumunat ang noo ni Henry. Hindi karaniwan para sa mga bangko at institusyong pampinansyal na wakasan ang mga kasunduan sa pautang ng maayos. Hindi ito laban sa mga patakaran, hindi etikal.
Nag-aalala sila tungkol sa panganib sa pananalapi ng bangko na naiintindihan. Sinasabi mo bang nagdulot ng eksena si Jonah sa Sonest Bank tungkol dito? Tumango si Gordon. Oo, Mr. Wright, masasabi mo yan. Pero, may konting twist sa story. Kaninang hapon, inilipat ni Jonah ang mga karapatan sa pagtatayo para sa Infinity Tower sa Don's Eastvale, at ang kasunduan ay nilagdaan ng CEO na si Marshall Ortega. Marshall, nagliwanag ang mga mata ni Henry. Ilang araw na ang nakalipas, noong si Marshall ay nasa Wright Mansion, sinasadya ni Henry na magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga plano ng pamahalaang lungsod na muling i-develop ang Southvale area. Ang desisyon ni Henry ay nagugat sa kanyang kagustuhang gantihan si Marshall sa pagligtas sa kanyang ama, si Martin. Ang pagkarinig na nag-sign off si Marshall sa Infinity Tower ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Henry. Ginawa ni Marshall ang mga right ng isang mahusay na serbisyo, at ang kakayahang ibalik ang pabor ay nagdala kay Henry ng ilang kaginhawaan. Sa isiping iyon, napatawa si Henry sa sarili. So, ano ang kasalukuyang sitwasyon? Nagulat si Gordon, hindi sigurado kung bakit parang natuwa si Henry sa balitang ito. Pagkatapos kunin ni Marshall ang Infinity Tower, nakipag-ugnayan si Shirley Dawn sa Sonest Bank at Harmonfield Bank para ipaalam sa kanila na ginagarantiyahan ng mga Dons ang balakang ni Jonah. Kapag opisyal na inaprubahan ng board ng Dons ang pagkuha sa Infinity Tower, babayaran nila ang utang. Parehong sumang-ayon ang Harmonfield Bank at Sonest Bank sa panukala ng mga Dons. Ngunit pagkatapos sumagot ang Sonest Bank sa proposal ni Shirley, bigla nilang binago ang nakaraang negosasyon. Resulta, iginiit nila na bayaran ni Jonah ang 3.8 bilyong utang, prinsipal at interes, sa hating gabi ngayon. Lampas 5 na, at sa papalapit na oras ng pagsasara ng bangko, hindi posible ang isang malaking paglipat ng pampublikong account. Gamit ito bilang katwiran, sinimulan ni Dominic Stone, branch president ng Sonest Bank, ang pamamaraan para sa kupi ng Infinity Tower, na epektibong isinara ang opsyon sa pagbabayad. Nangangahulugan ito na ang pagmamay-ari ng Infinity Tower ay hindi magiging logger kay Jonah pagkatapos ng hating gabi ng gabi. Bilang resulta, ang kontrata ng paglipat para sa Infinity Tower sa pagitan ni Jonah at ng mga Dons ay epektibong walang halaga. Ngunit, walang katotohanang nagpumilit sina Marshall at Jonah na bayaran ang utang na may 3.8 bilyong cash. Hiniling nila sa bangko na i-activate ang espesyal nitong serbisyo sa pagbabayad ng VIP, na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa mga empleyado ng Sonest Bank na nag-o-overtime. Ang balitang ito ay nakunan sa mga video ng ilang customer at kawani ng bangko at na-upload online. Wala pang 20 minuto, ang balitang ito ay napunta sa tuktok ng listahan ng trending. Kumunot ang noo ni Henry. Ang branch president ng Sonest Bank ay si Dominic, tama ba? Ang pribadong komersyal na bangko na ito ay naiulat na mahusay ang takbo, at maraming kilalang kumpanya sa Brookhaven ang nakipagnegosyo sa kanila nitong mga nakaraang taon. Pinalawak din ng Sonest Bank ang mga internasyonal na operasyon nito sa taong ito, na iniulat na naglanding ng ilang pangunahing internasyonal na kontrata. Ang dalawang kontratang ito ay bumubuo ng higit sa kalahati ng kita ng Sonest Bank sa Draconia. Ang Sonest Bank ay itinuturing na isang pinuno sa mga pribadong komersyal na bangko sa rehiyon. Ngunit ang diskarte ni Mr. Stone sa bagay na ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Hindi siya nagpakita ng anumang paggalang sa mga Dons. Ano ang nangyayari dito? Kabanata 124. Hindi siya ang magmabuli sa iba. Natagpuan ni Henry ang kanyang sarili na naguguluhan sa mga kamakailang aksyon ni Dominic, ang presidente ng Sonest Bank. Ang impluwensya ng Don sa Harmonfield ay hindi may kakaila. Bilang isang pribadong institusyong pinansyal sa Harmonfield, ang Sonfast Bank ay dapat na mainam na nagpakita ng ilang suporta para sa mga Don sa ganoong sensitibong sandali. Gayunpaman, nang hindi inaabisuhan si Shirley, pinili ni Dominic na gawing komplikado ang mga bagay para kay Marshall, ang CEO ng Don's Eastvale Development Group, tungkol sa pagsasaayos ng pautang na nakatali sa Infinity Tower. Ang kanyang pag-uugali ay tila medyo mababa ang isip.
Napansin ni Gordon ang naguguluhan na ekspresyon ni Henry at sinabi niya. Malamang, isang kilalang tao sa loob ng Dons ang nagpadala ng salita kay Dominic, na humihiling sa kanya na huwag gumawa ng anumang mga pagbubukod para kay Jonah. Samantala, mayroong isang malalim na panloob na salungatan sa loob ng Dons sa pagkuha ng komersyal na lupa sa Infinity Tower. Malamang na mali ang paghusga ni Dominic sa sitwasyon, na humantong sa nakakagulat na aksyon na ito. Maagang isinara niya ang opsyon sa pagbabayad at lumipat upang i-seal ang Infinity Tower, na malamang na ikinagalit ni Marshall. Kapansin-pansin, inanunsyo ni Marshall na mag-iipon siya ng 3.8 bilyong cash pagsapit ng hating gabi upang bayaran ang utang ng Infinity Tower. Isang cash na pagbabayad ng sukat na iyon ay hindi pa nasubukan sa kasaysayan ng pananalapi ng Harmon Field. Ngayon, nahaharap si Dominic sa isang mahirap na lugar. Dahil hindi na niya maibabalik ang kanyang desisyon, pinilit niyang tanggapin ang panukala sa pagbabayad ni Marshall. Ngunit ang pagtataas ng 3.8 bilyong pera sa loob ng ilang oras ay halos imposible. Kahit na pinagsama ng mga Dons ang lahat ng magagamit na pondo sa kanilang network, hindi malamang na umabot sa 3.8 bilyon sa ganoong maikling paunawa. Kaya, ang lahat ng mga mata ay nasa showdown na ito upang makita kung sino ang lalabas sa unahan. Kung talagang aalisin ni Marshall ang 3.8 bilyong pagbabayad ng pera sa hating gabi, maaaring magdusa ang reputasyon ng SunEast Bank. Maaaring hindi na mabawi ng bangko ang magandang imahe nito, at maaari pa itong mawala ang karamihan sa presensya nito sa merkado sa Harmon Field at posibleng Brookhaven. Ngunit kung hindi matugunan ni Marshall ang kanyang pangako, ang Dunn Group ay mapapahiya sa publiko, na magdulot ng malaking pagbagsak ng halaga ng kanilang stock. Sa anumang kaso, ang mabangis na sagupaan na ito ay nagdudulot ng malaking sagabal para sa Harmon Field. Tumango si Henry na may pag-iisip. Mukhang nakagawa si Dominic ng isang kritikal na pagkakamali na maaaring magtapos sa kanyang karera. Nangunguna man siya o hindi, malamang na hindi siya pipigilan ng mga nakatataas na pinuno sa SunEast headquarters. Limitado ang kanyang pananaw, dahil sa kung gaano pinagtatalunan ng lupain ng Southvale sa kasalukuyan. Hindi nakakagulat na ang pamunuan ng Dons ay nahati sa kanilang mga pananaw. Gordon, mayroon ka bang anumang pananaw sa opinyon ni Mr. Don Sr. sa bid ni Marshall para sa Infinity Tower? Sumagot si Gordon, si Mr. Duan Sir, kasama ang kanyang anak na si Timothy at apo na si Shirley, ay pabor lahat sa pagkuha ni Hoban sa Infinity Tower. Gayunpaman, ang kanilang suporta ay hindi tungkol sa halaga ng gusali. Nag-ugat ito sa katapatan dahil si Marshall ang Dons. Kinikilala ng mga mamamayan ng Harmon Field ang dedikasyon ng Dons sa kanilang mga kaalyado, ngunit ang dosenang mga pangunahing shareholder ng Dom Group ay maaaring hindi magkapareho ng pananaw. Ang ilang mga shareholder ay nag-aalala na ang diskarte ni Marshall ay maaaring ganap na masira ang pundasyon na maingat na binuo ng mga Dons sa mga nakaraang taon. Sa napakahalagang yugtong ito, isang deputy CEO mula sa Dons, na nagngangalang Howard Dixon, ay tila tumawag kay Dominic. Ang napag-usapan nila ay hindi malinaw, ngunit ang maagang desisyon ni Dominic na i-seal ang Infinity Tower ay maaaring nauugnay sa ang tawag na iyon. Nang malaman iyon, nagmadali sina Marshall at Jonah sa SunEast Bank upang pag-usapan ang bagay na ito. Iginiit ni Dominic na imposible para kay Jonah at sa kanyang koponan na mabayaran ang buong 3.8 bilyon sa ganoong maikling window sa pamamagitan ng mga regular na channel. Sa pagkakaroon ni Dominic na matatag sa kanyang posisyon, nag-alok si Marshall na bayaran ang utang na may 3.8 bilyong cash. Matapos marinig ang buong kwento, umiling si Henry. Mukhang makitid ang paningin ni Dominic. Pero 3.8 bilyon ang cash. Kumunat ang noo niya sa malalim na pag-iisip. Iyon ay hindi isang maliit na halaga, at si Marshall ay nagpupumilit na tipunin ang lahat ng ito sa hating gabi. Kahit na si Marshall ay may tamang mga kontak at mapagkukunan, karamihan sa mga magagamit na cash ay nailipat na sa ang treasury para sa pag-iingat sa puntong ito. Tumingin si Henry kay Gordon at sinabing, "Sige, nakuha ko na. Pwede ka nang umalis." May gustong sabihin pa si Gordon, ngunit sinenyasan siya ni Henry na umalis.
Nang makalabas na si Gordon, kinuha ni Henry ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang nakababatang kapatid. Carson, nasaan ka? Sa sandaling iyon, nasa bahay si Carson, humihigop ng tsaa kasama si Martin. I'm here with Dad, discussing plans for his recovery celebration, sagot niya. I put together a team this afternoon to handle the event prep, they're working or the guest list and other details. I update kita kung ano ang nagawa sa ngayon para ma-review mo ito. Huminto si Henry sa linya, pagkatapos ay sinabing, Carson, haharapin natin ang selebrasyon ni Dad mamaya. Tumawag ako dahil may problema si Marshall. Tingnan ang trending na balita. Kumunot ang noo ni Carson. May problema si Marshall. Nasaan siya? Nasa Harmon-Field siya. Henry, seryoso ka ba? Paano magkakagulo si Marshall sa Harmon-Field? Napangiti si Carson. Seryosong sabi ni Henry. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Gaano karaming pera ang mabilis mong makalikam? Ang higit pa, ang mas mabuti, cash. I never carry cash. Anong nangyayari? Gamitin ang bawat contact na kailangan mo upang magsama-sama ng maraming pera hanggat maaari. Ito ay kagyat. Sige, gagawin ko na. Nakuha ko. Ibinaba ni Carson ang tawag at mabilis na tumayo. Nang makita ang kanyang pagmamadali, nagtanong si Martin, may mali. Sinulyapan na ni Carson ang mga nagtetrend na update, pinagsama-sama ang sitwasyon ni Marshall sa Sunnyest Bank. Dad, ang Sunnyest ay naglalagay ng hindi patas na panggigipit kay Marshall. Hindi natin hahayaang i-bully siya sa Harmon-Field. Tumango si Martin. Magkano ang kakailanganin mo? Sabihan mo ako kung kulang ka. Alam ni Carson na kayang pangasiwaan ng kanyang ama ang 3.8 bilyong kailangan sa ilang mga tawag, ngunit nagpasya na siya mismo ang unang humawak nito. Not much. I'll make a few calls and gather the funds. No need to worry. It's not a big deal. Habang papalabas, nag-cruise ang landas nila ni Jack, nakara-rating lang. General Grayson. Naghihintay ang tatay ko sa loob. Kailangan kong lumabas saglit, sabi ni Carson. Pinanood siya ni Jack na umalis, natutuwa. Ang batang ito ay abala gaya ng dati. Sa loob, nilingan niya si Martin. Ano ba kasing nahuli si Carson? Naaalala mo ba ang binata na tumulong sa aking mga isyo sa kalusugan? Tanong ni Martin. Nagliwanag ang mga mata ni Jack. Yes, I do. I came here today for that. Anong nangyari sa kanya? Napangiti si Martin. Mayroon siyang mabangis na batang enerhiya, at napunta siya sa isang standoff sa Sunnyest Bank. Dahil sa isang deal sa pag-aari sa Southvale, itinutulak nila siyang magbayad ng 3.8 bilyon pagsapit ng hating gabi at maagang isinara ang mga karaniwang channel. Nag-iipon siya ng pera para dito, na nagdudulot ng kaguluhan sa online. Iniskan ni Jack ang kanyang telepono, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Marshall sa isang video clip. Pagkaraan ng ilang sandali, halatang tuwang-tuwa siya. Ang kanyang kilos ito ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Nahuli ni Martin ang ekspresyon ni Jack. Ano yun? Anong nakikita mo? Nanginginig ang boses ni Jack. Naaalala mo ba ang lalaking iyon noong unang panahon? Ano? Biglang tumayo si Martin, natahimik saglit, saka hinawakan ang phone ni Jack para mag-zoom in sa mukha ni Marshall. Jack, sa tingin mo may koneksyon si Marshall kay sa kanya? Tumango si Jack. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam noong unang beses ko siyang nakilala. It's something deep, almost instinctive, 3/4. Siya ay matapang, mababa ang tingin sa lahat, puno ng lakas ng loob. Nakikita ko ang parehong espiritu sa binatang ito. Natigilan si Martin, halos mabigla. Nasa harapan niya ang matingkad na alaala ng bayani ng digmaan mula sa nakalipas na mga dekada, ang tinitingala nilang lahat, ang maalamat na Dragon Slayer. Kabanata 125. Lula Aldridge. Sa ngayon, 5:30 PM na. At karamihan sa mga bangko ay matagal nang nagsara. Tanging ang sangay ng Harmon-Field ng Sunnyest Development Bank ang nanatiling bukas, kasama ang mga kawani sa posisyon, naghihintay para sa napakalaking 3.8 bilyong cash delivery ni Marshall na dumating para sa pagproseso.
Gayunpaman, ang mga kawani na hindi nasisiyahan sa hindi inaasahang overtime ay lumalagong naiinip. It's past closing time, one muttered. Nagdadala ba talaga siya ng 3.8 billion cash? Who knows, sagot naman ng isa. Nakaupo lang, hindi gumagalaw. Naniniwala ka ba talaga? That's 3.8 billion cash. That's a ridiculous amount, a third employee scoffed. Kahit na ang pinakamayamang tao ni Brookhaven, si Carson, ay hindi kayang hilahin iyon ng napakabilis. Napansin mo ba? How young he looks. Nagdagdag ng iba. Mukhang ba siya ay isang tao na maaaring magdala ng ganoong uri ng pera? Bakit tayo pinalate ni Mr. Stone para dito? Tiyak na tatanggihan natin ang napakalaking kahilingan, reklamo ng isang tao. Hindi namin kaya. Ang malalaking transaksyon ay nangangailangan ng espesyal na VIP treatment. Si Mr. Stone ay walang pagpipilian. Kung magrereklamo yang lalaking yan, magkakaproblema tayong lahat, dagdag pa ng isa, bumantong hininga. Marunong lang magreklamo yung mga yun. Paano kung hindi siya makadaan ngayong gabi? Narinig kong nanumpa siya kay Mr. Stone kung hindi niya maibigay ang pera, hihingi siya ng tawad sa bawat isa sa atin. May importante akong gagawin ngayong gabi. I planned to meet my former classmates sa bar, pero ngayon hindi ako makakapunta dahil dito. Ang boring kaya wala akong magawa. Nakakainis. Nagpatuloy ang mga ungol, bawat boses ay may bahid ng inis habang kinakain ng mga tauhan ang mga mag-agarang hapunan na inihanda ng bangko para maibsan ang overtime. Gayunpaman, nag-uumapo ang kanilang sama ng loob habang pinagmamasdan si Marshall sa lobby. Samantala, nakausap ni Marshall sina Shirley, Daphne, at Ryger, gayon din si Carson, na tiniyak sa kanya na malapit na ang hapunan at pera. Noong una ay binalak ni Marshall na tumawag sa isang pabor mula sa mga asawa ni Old Fred upang ayusin ang isang airlift ng pera. Ngunit nang higit pa sa sapat na naitala, nagpasya siyang hindi na ito kailangan. Noon lang, tumunog ang kanyang telepono ng isang mensahe sa WhatsApp mula kay Lula Aldridge, apo ni Felix Aldridge, pinuno ng pamilya Aldridge. Nakataas ang kilay ni Marshall habang binabasa ang mensahe nito. Marshall, nasa Draconia ako, nalaman ko lang na nasa Harmowfield ka. Nandito ako sa negosyo at sinisiyasat ang bago kontrata sa pagitan ng SunEast Bank at ng ating Orientia Affairs Department. Ipadala ang iyong lokasyon, maaari akong makarating doon sa loob ng 30 minuto. Hindi siya makapaniwala sa nagkataon. 3 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng isang patagang misyon, na iligtas ni Marshall kapwa sina Felix at Lula mula sa mga mersenaryo ng Friday Kana, na naging dahilan upang siya ay isa sa mga pinakarespetadong individual sa Aldridges. Kahit na ang mga dayuhang dignitaryo ay hindi nagtamasa ng ganoong katayuan sa Aldridges. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano niya nalaman na nandito siya. Walang alinlangang ang ikatlong asawa ni Old Fred ay nag-leak ng impormasyon, malamang sa pag-asa na gamitin ang network ng pamilya Aldridge upang tumulong sa paglunsad ng kanyang negosyo sa pagpapaganda. Alam ni Marshall na kahit hindi niya sabihin kay Lula ang kanyang lokasyon, mahahanap niya pa rin siya sa ilang segundo sa malawak na network ng impormasyon ng Aldridges. Wala siyang choice kundi ipadala ang kanyang lokasyon sa kanya. Isang bagong ideya ang sumagi sa kanya nang mapansin niyang binanggit niya ang kontrata ng SunEast Bank. Marahil ang kapalaran ng SunEast ay na-scale pagkatapos ng lahat. Sa mga oras na ito, si Leila, pinuno ng Bank Credit Department, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawang si Jet. Leila, nasa trabaho ka pa ba? Uuwi ka raw ng maaga. Pupunta ako sa airport para sunduin si Leonardo, kaya sisunduan kita sa harap ng bangko para sabay tayong maghapunan. Oh, by the way, anong nangyayari dyan na nag-o-overtime ka? Parang hindi mo na kailangang mag-overtime simula nang pumasok ka sa bangko. Iritadong sinulyapan ni Leila si Marshall na nakaupo sa lobby. Nakakainis lang ang iniisip ko. Ngayon, pumasok ang isang lalaki na nagsasabing gusto niyang bayaran ang utang na may 3.8 billion cash. What? 3.8 billion in cash? That's ridiculous. Sino ba ang nangangailangan ng ganoon kalaking cash? Nagulat si Jet.
At maaari ba siyang makaipon ng ganoon karami sa ganoong kaikling paunawa? Sarcastic na tawa ang pinakawalan ni Leila. Sinasabi niya na ito ay upang bayaran ang utang para sa Infinity Tower sa Southvale. Infinity Tower. Tumawa si Jet, natuwa. Nasisiraan na ba siya ng bait? Sa palengke na ito, sinong mag-iisip na bumili ng Infinity Tower sa Southvale? Ang Infinity Tower ay halos walang halaga ngayon, ngunit ang taong iyon ay handa pa ring magbayad ng 3.8 bilyon para kay Jonah. Siya ay dapat na baliw. Pagkatapos ay tinanong niya, gaano ka katagal mag-overtime? Napabuntong hininga si Leila. Wala pa kaming nakikitang kahit isang sentimo, pero kailangan naming maghintay dito. Humingi si Marshall ng VIP repayment channel at nagbanta pa siyang magrereklamo tungkol sa amin kung hindi kami makikipagtulungan. Sabi niya, pupunta siya hanggang sa Banking Regulatory Commission kung kailangan niya. Mahirap para sa amin na gumawa ng nabubuhay. Hindi natin siya pwedeng tanggihan. So, hindi ka makakaalis hanggat hindi niya dinadala ang pera. Inis na tanong ni Jet. Eksakto. At kahit na dumating ang pera, magbibilang tayo dito hanggang hating gabi. Sunduin mo na lang si Leonardo at maghapunan kasama niya, tapos magkita tayo mamaya para uminom ng tsaa. I don't think Marshall will be able to get the money before midnight. After hang up, Leila approached Marshall directly. Papunta na ang asawa ko para sunduin ang dati niyang kaibigan na si Leonardo, sabi niya, sabay tingin kay Marshall. Siya ang Vice General Manager ng Aldridge's, Orientia Affairs Department, at ang Aldridge's ay kabilang sa nangungunang 5 tycoon. Hindi mo nais na tumawid sa kanila. Pinutol siya ni Marshall. I don't care who he is. Go impress him yourself if you want, but don't waste your breath trying to brag to me. Namula ang mukha ni Leila sa galit. You should at least show some respect. How dare you not appreciate babayaran mo pa ba ang pera? Without even looking her way, Marshall replied dismissively, tanungin mo boss mo. I'm not here to chat. Halos maiyak na si Leila. Bilang pinuno ng departamento ng kredito ng Sunnyest Bank, at kasama ang kanyang asawa na nagsisilbi bilang isang katulong sa deputy mayor, hindi siya sanay na tretuhin ng ganito. Itinuro niya si Marshall sa frustration at pumalpak. Ikaw, iniiwasan mo ba akong makipag-usap ng harapan dahil maganda ako? Hindi man lang lumingon si Marshall. Are you out of your mind? Do you even realize your age? At this point, pretty doesn't quite suit you. Ang kanyang mahinahong pahayag ay gumuhit ng ilang pigil na tawa mula sa mga batang babaeng tauhan sa malapit. Naasar si Leila, nanginginig ang buong katawan sa galit. Ikaw, ako. Naputol ang pagsasalita niya habang pilit niyang inilalabas ang kanyang galit. Samantala, tumawa si Jonas. Ferning, pumasok siya sa opisina ng sales department para hanapin si Dominic. Mr. Stone, galit na galit ako. Huwag mo na lang pansinin ang lalaking iyon. Paanong may maniniwala sa isang salita na sinasabi ng lalaking iyon? Kung hindi niya ililipat ang 3.8 bilyon ngayon. Sige, tama na, pinutol siya ni Dominic na may pagod na paningin. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Matapos masulyapan ang caller ID, sumenyas siyang tumahimik. Ito ay isang tawag mula kay Mr. Barker sa punong tanggapan. Mabilis na umayos si Dominic at sumagot, Hello, Mr. Barker. What can I do for you? Sa kabilang dulo, seryoso ang boses ni Sebastian Barker, Dominic, ngayon lang nakita na ang aming Sunnyest Bank Harmonfield branch ay nasa buong balita. Ano ba talaga ang nangyayari doon? Nakaramdam ng lamig si Dominic sa kanya. We were just handling a typical loan repayment. I have no idea how it became a trending topic. Kalokohan, putol ni Sebastian. Sa pagkakaintindi ko, nilapitan ka ni Ms. Shirley Dunn from the Dons kaninang hapon patungkol sa pagbabayad ng utang ng Infinity Tower, she gave her word as a guarantee. Bakit mo isinara ang repayment channel, Carly? Hindi naghihintay ng tugon, nagpatuloy si Sebastian, ang pagwawalang bahala sa katiyakan ni Ms. Dunn at ang pagkuha sa iyong sarili na magpatuloy sa pagremate ng Infinity Tower ay ganap na wala sa linya.
Sinusunod mo ba ang mga personal na pagkiling, o kumuha ka ba ng suhol para gumawa ng ganoong irresponsibleng desisyon? Namuo ang pawis sa noo ni Dominic. Napagtanto niya na siya ay kumilos ng pabigla-bigla. Ngunit ngayong lumala na ang mga bagay-bagay, hindi niya basta-basta maamin na ang kanyang padalos-dalos na desisyon ay batay sa hindi kumpletong pag-unawa sa posisyon ng mga Dons at sa kanyang maling pagtitiwala kay Howard. Nahihirapang magsalita, ipinaliwanag niya, Mr. Barker, tumawag nga si MS Dunn para talakayin ang isang posibleng garantiya para sa loan sa Infinity Tower, ngunit siya ay malabo at walang pangako. Sa pagiging mapanganib na asset ng lupain ng Southvale, nag-aalala ako na kung makalimutan niya ang kanyang pangako, magkakaproblema tayo.